الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging para sa Allah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, alhamdulillah, isang mapagpalang araw sa bawat isa sa atin at marapat sa atin na pasalamatan ng Allah sa mga biyaya na kanyang ibinigay at ipinagkaloob sa atin. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang khutbah natin narinig kanina sa masjid, ito ay tumatalakay sa tinatawag na nifaq o hipokrito. Ang bawat isa sa atin nangangamba na lagnat ng kahit anumang sakit. Sakit ng ulo, sakit ng kasukasuan, sakit ng ating likuran, ng mata, ilong, o ano pa man. Ang bawat isa sa atin ay pilit natin iniiwasan na datnan ng ganitong mga sakit. At higit pa doon, yung mga bagay na maaring magdulot ng sakit na iyon ay ating iniiwasan. Mula sa mga pagkain, sa mga matatabang pagkain, yung sa mga malalakas yung kolesterol. Di ba? Iniiwasan natin yun. Bakit? Para sabi natin hindi tayo magkaroon ng sakit. Para magkaroon ng healthy. Di ba? At yung iba pa sa atin, para hindi dagnan o hindi sumpungin ng high blood, anong ginagawa ng iba? Nag-exercise. Maaga pa lang, masya Allah, makikita mo na dyan sa mga daan na nagja-jogging. At yung iba talagang prepared, talagang bumibili pa ng mga sapatos ng mga kagamitan at iba mga sports, di ba? Pero hindi pa natin naisip na mayroong isang sakit na mas matindi pa doon sa sakit na pilit natin iniiwasan. Pilit natin tinatakasan. At yung sakit na ito, subhanallah, ay napakalaki ng kanyang kabilikaduhan sa isang mananampalataya. Yung syar niya, yung kasamaan na maidudulot niya ay napakalaki sa isang mananampalataya. Ngunit, maaring karamihan sa atin hindi natin binibigyang pansin. Iba sa atin hindi natin binibigyang halaga yung sakit na ito. Ito ay ang tinatawag na marad an-nifaq. Yung sakit ng nifaq. Ano ibig sabihin ng nifaq? Hipokrito. Yung hindi totoo. Yung nagpapakitang tao lang. At ang Allah subhanahu wa ta'ala, merong isang surah na ang surah na ito ay pinangalan mismo ng Allah sa mga taong nagpapakitang tao. Anong surah iyon? Suratul Munafiqun. Dahil para ipakita na Allah subhanahu wa ta'ala yung kasamaan, yung fadaih, yung kasamaan, kung ano yung mga ginagawa ng itong mga taong ito. At nabanggit din sa ibang mga talata sa Quran na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fi qulubihim marad, fazadahumullahu maradan, wa lahum adhabun alim bima kanu yakdhibun. Sabi ng Allah, fi qulubihim marad. Sabi ng Allah, yung mga taong nagpapakitang tao na ito, sabi niya, mga hipokrito, sabi ng Allah, fi qulubihim marad. Merong sakit sa puso nila. Hindi ito yung sakit na lumalaki yung puso. Yung kung ano mayroong butas yung puso. Hindi yun. Ang sakit na tinutukoy ng Allah, yung pagkakaroon ng nifaq doon sa puso ng isang mu'min. At yun yung mas matinding sakit. Dahil bakit? Kasi yung pagkakaroon mo na yung lumalaki yung puso, o may butas yung puso, dito ka lang mapipinsala. Yun lang yung ikaka dahilan ng iyong pagkamatay.
Unlike ng sakit na ito, hanggang sa kabilang buhay, dala-dala mo yung sakit na ito. At ito yung magiging dahilan ng parusa sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah, fi qulubihim marad, fazadahumullahu marada. Sa puso nila merong sakit at mas dinagdagan pa ng Allah subhanahu wa ta'ala yung sakit na dinadala nila. Walahum adhabun alim, sabi ng Allah. Dito pa lang sa mundong ibabaw na ito, sabi ng Allah, walahum adhabun alim. Merong naghihintay sa kanilang kaparusahan doon sa araw ng paghukom. Alim, yung ibig sabihin ng alim, napakasakit na parusa. Sa anong dahilan? Bima kanu yakzibun. Dahil sa kanilang mga kasinungalingang mga ginagawa. Maraming mga akwal, maraming mga kawal ang mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang mga salafus salih natin, hinggil sa kadelikaduhan na hipokrito na ito. Pagkakaroon ng nifaq sa puso ng isang mananampalataya. Ang taong mayroong nifaq sa kanyang puso, nandoon lagi yung tinatawag na tahayyub. Ibig sabihin nun, mu'min siya, pinapakita niya na mu'min siya, naniniwala, pero deep inside sa kanyang puso, ano ang totoo? Hindi siya mananampalataya. Pinapakita niya nagsasala siya, pero hindi para sa Allah, kundi para sa ibang bagay. Para sa ibang tao. Okay? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Sabi ng Allah, يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمِنَ النَّاسِ, meron sabi niya sa mga tao, sabi niya, may yaqul, amanna billahi wa bil yawmil akhir. Meron sabi niya sa mga hanay ng mga tao na sinasabi nila, amanna billah. Naniniwala kami sa Allah at naniniwala kami sa araw ng paghuhukom. Wa ma hum bimu'minin, sabi ng Allah. Pero ang totoo, sabi ng Allah, hindi naman talaga sila tunay na nananampalataya sa Allah at hindi naman sila tunay na nananampalataya sa araw ng paghuhukom. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Sabi ng Allah, يخادعون الله والذين آمنوا. Niloloko nila, sabi nila, ang Allah subhanahu wa ta'ala at yung taong mga mananampalataya, sabi ng Allah, وما يخدعون إلا أنفسهم. Yung sa tingin nilang panloloko nila sa Allah at panloloko nila sa mga mu'minun, sa mga nananampalataya sa Allah, وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. Bagkus sabi ng Allah, niloloko lang nila yung kanilang mga sarili. وَمَا يَشْعُرُونَ, sabi ng Allah, hindi lamang nila nararamdaman sa kanilang mga sarili. Na yung akala nila na naloloko nila yung Allah, naloloko nila yung mga mu'minun, pero hindi nila nararamdaman sa kanilang mga sarili nila, ang niloloko lang nila yung kanilang mga sarili lang mismo. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, alam niyo ba na ang pinakamalaking uri ng nifaq yung tinatawag na an-nifaq al-i'tiqad. Yung nifaq pagdating sa i'tiqad. Ano yung i'tiqad? Aqida. Pagdating sa paniniwala. Meron kasing tinatawag na i'tiqad ay nifaq al-amal. Yung pagiging hipokrito sa paggawa ng gawain lamang. Okay? Magbanggit tayo ng ilan sa mga nifaq i'tiqad. Yung pagiging hipokrito pagdating sa paniniwala. Bughd wa karahatun ma jaa bihi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Kabilang sa mga halimbawa noon, yung magalit ka at kamuhian mo kung ano man yung dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, yung relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ikaw ay nagagalit, kapag ikaw ay namumuhi doon sa mga ipinadala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung wahy, palatandaan yun na yun ay nifaq i'tiqadi. At yun yung kabilang sa mga mabigat at
malaking kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. O pinakamalaking uri ng nifaq o kaya hipokrito. Kabilang din doon mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung merong nifaq i'tiqadi, merong na tinatawag na nifaq al-mukaffir. Ibig sabihin yung nifaq na iyon, yung pagiging hipokrito na iyon ay mukaffir. Ibig sabihin nun, naglalabas sa tao mula sa millah, sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong halimbawa nun? Takdhibun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yung pasinungalingan mo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merong sinabi ang Propeta Muhammad, gawin nyo yung ganitong bagay, pero pinasinungalingan mo. Hindi mo ito pinaniwalaan. At yung pagpapasinungaling mo na iyon, yung pagsisinungaling mo na iyon, kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun ay maglalabas sa tao sa millah, sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang din doon mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yung nifaq al-i'tiqad al-mudar lil-Islam. Yung nifaq, hipokrito sa paniniwala al-mudar lil-Islam, at ito yung nakakapinsala sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong halimbawa nun? Takdhibu ba'd ma ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yung pagsisinungaling mo kay propeta, yung ibang dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung una, takdhib, ibig sabihin yun, lahat ng dumating kay Propeta Muhammad, pinapasinungalingan mo, yun ay maglalabas sa iyo sa Islam. Samantala, ito naman, ang mudar lil Islam, nakakabigay pinsala sa Islam, yung pagsisinungaling mo o pinasinungalingan mo yung ibang dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yung tinatawag naman na nifaq na amal, yun yung pagsagawa mo ng ibada hindi para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi al-azim mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nakakatakot yung ganitong mga halimbawa ng nifaq. Bakit? Dahil unang-una doon sa nifaq i'tiqad, yun yung mabigat, kabilang sa mabigat na nifaq o uri ng hipokrito. At kabilang din doon yung nifaq na maglalabas sa iyo sa Islam. Diba? Hindi natin, maaaring iba sa atin, hindi natin alam na kasi yung nifaq, ito yung may tinatawag na nifaq khafi. Yung patago lang at magaan lang. Pero hindi natin alam na mayroong palang uri ng nifaq na maaaring maglabas sa isang mananampalataya. Inaakala mo sa iyong sarili, Muslim pa ako, okay lang yan, pero hindi mo alam na yung ginawa mo na yun ng pagsisinungaling mo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa Allah subhanahu wa ta'ala ay lumabas ka na pala sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit anong marapat sa atin, laging magdua sa Allah subhanahu wa ta'ala na pangalagaan niya tayo mula sa nifaq at ituwid niya yung ating mga gawain at ating mga salita nang sa gayon insyaAllah ta'ala palay tayo sa itong mga uri. Bilang panghuli ng kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innal munafiqina fi ad-dark al-asfali min nar wa lan tajid lahum nasira. Sabi ng Allah, tunay na sabi niya yung mga munafiqun na iyan, sabi niya, fi ad-dark al-asfal, sa pinakailaliman sila na ilalagay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno.